Panginoon, nagpapasalamat muli kami, Panginoon, sa umaga ito, Lord God, na ikaw ay mapaglingkuran pa po namin. Salamat po sa dugtong ng buhay. Salamat at taglay pa po namin. Ito, O Diyos, buhay na ito na ipinahiram mo lamang sa amin. Nang nais mo ay maibalik po namin sa iyo sa isang paglilingkod na tinawag mo, Panginoon, na aming karampatang paglilingkod para sa iyo. Kaya mo, O Diyos, na maging isang buhay na hain na ito. Kalulugdan mo, ikaliligaya mo, ikasasaya mo, Panginoon. Na makita mo kami, Lord God, na kami ay sama-samang naglilingkod sa umagang ito. Pinikis ng isang pagmamahalan, Panginoon. Concerned with one another, Lord God. Na ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Kami po isang katawan, Panginoon. Nauuwi po kami ng isang katawan dahil kung hindi po kami buo, Lord God, ay hindi rin buo ang iyong katawan. Katulungan mo kami, Panginoon, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Ibuin mo, Panginoon, ang bawat puso na narito, Lord God, na makarinig, Panginoon, mula sa iyo. Gamitin mo lamang, Panginoon, ang labi na ito para sa isayin, Panginoon, ang iyong kalooban. Kaya mo, Diyos, na makarinig kami mula sa iyo. Sa umagang ito na minsan pang itutulak po kami na paglingkuran ka ng buong itim. Palakasin, Panginoon, ang aming pananampalataya at patatatagin po kami bilang mga mananampalataya. Alisin mo po, Panginoon, sa amin, Lord God, puso lahat ng bagay na hadlang sa pagtanggap po namin ng iyong pagpapala. Pagpalain mo po kaming lahat. Panginoon, palakasin mo kami at bigyan mo kami ng kagalakan sa aming mga puso. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samadalangin lahat ng banal, wali magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. At Joshua chapter 2 verse 15. At ganito pong sinasabi, then she let them down by a cord through the window, for her house was upon the town wall, and she dwelt upon the wall. Praise God. At punta tayo sa Joshua chapter 6 verse 22. But Joshua had said unto the two men that had spied out of the country, go into the harlot's house, and bring out thence the woman and all that she had, as she sware unto her. 20, gusto ko makita natin ang 20. So the people shouted when the priest blew with the trumpets, and it came to pass when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the people went out into the city, every man straight before him, and they took the city. Panginoon, basbasan mo po ang iyong mga salita na aming binasa. Hayaan mo, O Diyos, na ang iyong mga salita magbigay sa amin ng inspirasyon sa umagang ito bilang mga mananampalataya, Panginoon, upang magkaroon po ng init ang aming paglilingkod sa iyo habang hinihintay po namin ang iyong pagdating. Huwag mong hayaan, O Diyos, na makalawkaw po ng kaaway po namin ang aming spiritual na kalalagayan. Pagkos sa bawat sandali, palakasin mo po kami. Magdamayan po kami hanggang sa kami po ay sumalubong sa iyo sa pag-aagaw. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samadalangin ng lahat ng banal. Muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At maaari na tayo makaupo. Pa-prepare yung image of the labor of the parts of the walls of Jericho. Para galing mismo dyan. Tapos, pero mamaya na lang. May magandang umaga sa inyong lahat. Pinapati ko kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah. Sisigwit tayo mga kapatid dahil naniniwala ko na bawat mananampalataya kailangan niyang kalakasan. Amen. May mga pagkakataon talaga na this week talaga yung tinamaan po ako mga kapatid na ma-overwhelm ako doon sa mga dapat kong gawin. Tapos sobrang init pa.
Halos di ako makakilos eh. Then kahapon, medyo okay na ako. Medyo okay na Nasira kasi yung pagkuha namin ng BP. Meron kasi kaming pagkuha ng blood pressure, ng Omron, race. So every time na masamang pakiramdam namin, kukuha kami ng BP. Fortunately, nasira yung digital niya. So for a while, siguro ilang buwan na hindi ako nakakakuha. So kain ng kain, hindi na mamamonitor. Mga kapatid, kahapon medyo okay na ako, nakapag-drive na ako, nakapunta na kami sa tungko. Pero blood pressure ko pa rin mga kapatid, ay umabot ng 180/90. Medyo okay na ako. So isipin na lang ninyo na hindi ako okay. Hindi ko alam pa ng blood pressure ko noon. So habag ng Panginoon na lang na nakatayo ako sa umaga nito. Yung sakit pala ng ulo ko na yun ay, ewan ko kung kulang na ako sa oxygen o ano, hindi pa lang mga kapatid. Pero dati pag gano'n, hindi na ako makausap ng matino. Pero nangako kasi ako eh. Sabi ko sa akin ng sis, nung huli namin hindi pagkakaunawaan, hindi mo na ito makikita sa akin. Hindi na kita awayin. So kahit anong sama ng pagkaramdam ko, Sister Leslie, talagang pigil ako dahil nangako ako. So, Irod, ganun din sa ating mga anak. Di ba sa time, nagalit din ako, on a wrong presumption, sabi ko rin po sa kanila, ito, matatanda na sila. Siguro, 3 months ago, sabi ko rin sa kanila, nagsorry ako sa kanila. At sabi ko sa kanila, hindi ka na ito nakikita sa akin. So every time na gusto ko magalit, tulad ng maliliit sila, napipigilan ko dahil nangako na ako na hindi na ako magagalit, mga kapatid. Yun ang karapatan din natin kasi kung minsan, Brother Kev, bilang mga magulang, kung minsan nakakalimutan natin ay yung mga anak natin ay yung mga damdamin din, di ba? Tapos kung minsan ng ating pagnanasa na may tuwid ang isang bagay, yung pala kung minsan tayo dapat ituwid. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid, sa kanyang biyaya na ako po ay nakatayo pa sa inyong harapan. So, napilitan kaming bumili ulit ng panibagong yung pagkuha ng BP, mga kapatid. At kaninang umaga, medyo mataas pa rin. Nasa 146/80 plus pa rin. Medyo. Nagdirin ako kay Brother Joel, hindi naman nag-class man. Sabi ko, Brother Joel, just in case hindi ako makatayo sa linggo, i-convert mo yung teaching mo sa preaching. Hintay ko mag-chat pag di nag-chat. Sabi, ayaw. Dito, mga kapatid, pasensya nyo na. Medyo mataas pa rin, so baka hindi ako masyado. Pero, ang problema kasi, mga kapatid, pag tumahin yung hindi mo, minsan hindi mo mapigilan. Kita niyo si Brother Kel, kulang yung pulpit last Sunday sa kanya. Dahil, dumating yung hindi mo mapipigil talaga minsan. Pag preaching, will be preaching hard, mga kapatid. So, para sa atin yun, walang masamang tinapay. Yun ay para sa atin. Kung para sa atin yun, just take it silently. At mangako ka sa Panginoon, dahil sa Panginoon ngayon, you keep on pressing on, na tulungan mo ako, Panginoon, pag matapos ko itong lakbayan ko sa mga ito. Marami tayong mali, hindi tayo perfect. Pero, mahal na mahal tayo ng Panginoon kasi binabati yung mga mali natin. Hindi tulad sa denominasyon. Sa denominasyon, takot na takot silang galawin yung damdamin ng mga mananampalataya dahil pag nasaktan nila, aalis, wala ng pera, wala ng tithes. Sa atin, isinet aside natin yan dahil naniniwala tayo. Pag tinawag ka ng Diyos, ang Diyos ang tutulong sa'yo. Pag tinawag ka ng tao, tao ang tutulong sa'yo. Kung tinawag mong sarili mo, ikaw ang tataguin ng sarili mo. Pero naniniwala ako, tinawag tayo ng Diyos dahil patuloy na pinoprovide ng Panginoon ang ating pangangailangan, mga kapatid. Pati itong church, kahit ganito ang church natin, hindi tayo umasa, mga kapatid, sa mga foreigners, except nung tayo nag-umpisa, tinulungan tayo, tinanggap natin yung tulong, mga kapatid. Pinadal pa natin yung kay Brother Russell, siya yung ating trustee, ayaw kundungan sa atin yung pera, siya tumanggap ng pera, mga kapatid, at naibili ng mga gamit dito sa church. Praise God. Okay naman yun, kasi na-audit naman, mga kapatid. Sa umagang ito, nais kong mangusap na makapagdulot ito ng inspirasyon sa atin, mga kapatid. In chapter 1, mga kapatid, ng Joshua, sa Deuteronomy pa lang, nabanggit na doon, mga kapatid, na when they are in the plains of Moab, nagpili na ang Diyos na mamamatay na. Kukunin niya na si Moses. At doon sabi niya, kay Moses, ibahagi mo yung kalwalatian mo kay Joshua.
Sabi ko sa inyo noon, di ba, di ko alam paano niya gagawin yun. Pero later on, pinakita rin ng Panginoon na ilay hands pala niya yung hands niya. So doon pala, may lay hands na ng hands. Nilay hands niya yung hands niya kay Joshua at dahil yun ang bili ng Diyos para siya yung susunod na magiging leader ng Israel. So, so doon sa Shittim, mga kapatid, namatay doon si Abraham. Ano ba yan? Namatay doon si Moses. Kulang yata ng oxygen yung utak ko. And from Shittim, mga kapatid, naglakbay na sila papunta sa Jordan River. Hindi na natin tatalakayin yung pag-cross nila kasi natalakay na natin yun. Kaya ang gusto ko makita natin dito, mga kapatid, from Shittim, si Joshua na ang naglilid papunta doon sa Jordan River. At nakita din natin doon na yung pero mamaya ko na siguro puntahan yun, pupunturan yung pagbangon ng maaga ni Joshua, mga kapatid. So si Joshua na yung nangunguna, mga kapatid, doon. Nang pagdating ng chapter 1 ng Joshua, mababasa natin, nasabi ng Diyos sa kanya na magpalakas ka, magpakatatag ka, dahil wala na si Moses, ikaw na yung leader. At dahil ikaw na yung leader, sabi niya, huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan, kung ano ang sinabi ko kay Moses, yun ang susundan mo. At huwag kang matakot, sabi niya, dahil yung pinangako ko, just listen to this, yung pinangako ko na lupa, binigay ko na yan sa inyo. It's past tense. Hindi sinabi ng Diyos na ibibigay ko pa lamang. Ibibigay. Kay Abraham, sabi niya, ibibigay. Pero yung kay Joshua, mga kapatid, doon pa lang sa Shittim, bago sila tumawid, sabi niya na doon, mga kapatid, ibinigay ko na sa inyo. Sabi niya, bawat apakan ng paa mo ay binigay ko na sa inyo yan. Every inch. Bawat apakan ng ating mga paa bilang mga mananampalataya, kung pinanghawakan natin ang pangako ng Diyos na sabi niya, sa chapter 49 dyan, anuman ang hihilingin nyo ay ipagkakalob ko sa inyo, bawat apakan natin, mga kapatid, ay ipagkakalob ng Panginoon sa atin. Huwag lamang tayong magduda. Dahil pag nagduda tayo, sabi ng ating banal na kasulatan, wala tayong matatanggap. So kailangan pag meron kang pinanalangin sa Diyos, panghawakang buong maigi yan. Wala kang tatanggapin, mga kapatid, ng negatibong sagot. Basta ang tanggapin mo, asahan mo ay positibong sagot. Pag dumating ang panahon, hindi sumagot ang Panginoon, tumingin ka pabalik. Kung ikaw ay buhay pa, kung tayo buhay pa, tumingin ka pabalik because along the way, may sagot ng Panginoon. The mere fact na buhay ka pa, the mere fact, mga kapatid, na nakakapagpatuloy ka sa buhay mo, may tugon ng binigay ng Diyos, kaya lang hindi yun yung tugon na gusto mo. Pero sumagot na, mga kapatid, ang Panginoon. So doon sa Shittim, nagpadalawa ng dalawang spy. Naalala ninyo? From Shittim, wala pa sila doon sa Jordan, nagpadalawa ng dalawang spy, si Joshua, upang to view Jericho. Sa Jericho, tandaan po natin na nandoon yung 7 powerful nations. Hindi lang mga taga-Jericho nandoon. Nandoon yung 7 powerful nations. Nandun sila sa loob, mga kapatid. At nung pinapunta, mga kapatid, yung dalawang spy, napadpad sila doon sa bahay ni Rahab. Chapter 2 yan, mababasa ninyo sa aklat ng Joshua. At nung sila napadpad doon, mga kapatid, pinaalam doon sa hari ng Jericho na may dalawang spy na nakapasok sa kanila. At may nakakita na nakapasok sila doon sa bahay ni Rahab. Si Rahab, mga kapatid, ay isang prostitute. Alam natin kung anong ibig sabihin ng prostitute. Babaeng bayaran, tagapagbigay ng aliw sa mga lalaking naghahanap ng aliw. Siguro si Brother Russell di naghahanap ng aliw. Ano yan, Brad? Babang mo muna yan. Praise God. Hallelujah. So, babayaran mo yung babae, bibigyan ka niya ng aliw, mga kapatid. Hanggang doon lang, ang relasyon ninyong dalawa. Uso yan noon. The oldest profession is prostitution. Alalahanin po natin si Judah na anak ni Jacob, ginawa niya yan. Sino yung asawa ni... Sino yung manugang niya? Si Tamar? Tamar ba yun? Di ba? Na akala niya prostitute, mga kapatid. Yun pala, talagang nagpanggap na prostitute, mga kapatid, dahil hindi tinupad ni Judah. Tingnan niyo ito, hindi tinupad ni Judah yung kanyang tungkulin na ibigay yung kanyang anak dahil yung kanyang unang anak, hindi nabigyan ng anak si Tamar. Nakita niyo? So, sinong tumupad? Si Judah mismo. Yung kanyang ginan. Yung kanyang ginan mismo, mga kapatid, ang tumupad na bigyan ng anak, yung asawa ng kanyang anak, mga kapatid. Doon pa yung may dalawang, di ba? Yung kambal.
nagagawan sila paano, meron din yung kay Jacob, di ba? Anyway, so makikita po natin dito sa mga pangyayaring ito mga kapatid, na pumasok sila doon sa bahay ni Rahab, at nung nalaman ng hari ng Jericho, nagpapunta ng mga lalaki. May nang tinatawag doon pero siguro mga gwardiya ng palasyo. Nung sila pumunta doon mga kapatid, tinanong si Rahab, sabi niya, may pumasok dito. Nagsinungaling? Hindi. Sabi na totoo, may pumasok ng mga dalawang lalaki dito. Sabi niya mga kapatid, pero sila'y lumabas na, di ko alam saan sila napunta. Pero bago dumating, yung dalawang lalaki, yung bantay mga kapatid, yung mga lalaki, ay pinakyat niya na sila sa taas at tinakpan niya sila ng yung halaman na flax mga kapatid. May seeds kasi ito So, nagagamit yung seeds sa medicine, nakukuha yung oil noon, nagagamit din sa baking yung seeds noon. Meron pinagtabasan doon, so tinabunan niya sila, parang dayami. Kumbaga dayami ng lino mga kapatid. At tinakpan sila upang di sila makita. At nung sinabi niya na lumabas na sila, habulin ninyo, pakaabutan ninyo. So, lumabas sila, hinabol nila mga kapatid, pero siya umakyat doon sa taas at kinuusap niya yung dalawang tik-tik. So, makikita, chapter 2 lahat ito ng Joshua. So, nang kinausap niya sila, sabi niya, alam ko na binigay na ng Diyos ang lupang ito. Dahil niya si Rahab, yung naninirahan sa Jericho mismo, ang nagpapatotoo, at sinabi niya, mga kapatid, alam ko, binigay na ng Diyos sa inyo ang lupang ito. Narinig namin kung ano ginawa ng Diyos ninyo nung kayo lumabas doon sa Ehipto, kung paano hinati ng Diyos yung pulang dagat. Narinig namin, narinig pa lang ito, mga kapatid. Kaya kung mayroong mga influencer, mga kapatid, hindi na mga influencer nun. Di ba? Ang mas magagaling sila kaysa ngayon. Kasi ngayon, pero hindi nila nag-visualize noon. Ngayon, nag-visualize noon Kung ano sinabi, mga kapatid, bibilin mo. Dahil sinabi ng influencer, mga kapatid. Pero doon, hindi mo nabivisualize, mga kapatid. Pero sa pamagitan lamang ng pananalita, nakukonvince nila. Yung mga tao, sabi nila, narinig namin kung anong ginawa ng Diyos ninyo doon sa dalawang hari ng Amoreo, si Sihon at si Og. Alam niyo pa kung sino mga hari na ito? Hari ito ng mga Amoreo sa kabilang panig ng Jordan. Sila yung mga higante. Si Sihon at si Og, mga kapatid, pag binabanggit dyan, palagi magkasama. Sila yung mga higante, sila yung mga tanyag, sila yung mga makapangyarihan, hindi lamang higante sa lagi, kung hindi higante rin sila sa kayamanan. Meron silang pinagaharian na 60 cities. At yung 60 cities na yon, nakakubkob lahat yon ng mga Israelita bago pa man sila tumawid ng Jordan. Bago pa man. Come on, church. At nung narinig ito, mga kapatid ng mga taga-Jericho, sabi ni Rahab, ang aming mga puso, sabi ko ay, nawala ang aming espiritu, naglulo mo kami. Sabi mga kapatid, dahil sa ginawa ng Diyos ninyo, wala kami lakas para labanan tayo. Kaya binigay na, sabi niya, binigay na ng Diyos ito sa inyo. So, nalaman natin, bumalik sila, nag-lead report yung dalawa, mga kapatid, na iniisip pa natin noon, paano sila nakatawid. Di ba? Iniisip natin noon, paano sila nakatawid, mga kapatid, nung sila tumawid, hirap na hirap sila, kailangan pagpatuloyin ng Diyos yung ilog. Pero alam natin, hindi pala ganun kabilis. Nung pinapunta sila, naglakbay sila na napakalayo, at yung paglalakad ng tao, the average ay, pinunggit natin yan noon, hindi ako nagkakamali, 32 miles per hour per day, 8 hours. Kasi 4 miles per hour ang ordinary na lakad ng isang tao. I-times 4 mo, that's 32 miles per hour or mga 51 kilometers sa loob ng 8 oras ang kayang lakbayin ng tao, mga kapatid. So nung kinumpute natin, it turned out na back and forth, yung dalawang spy, pumunta sila sa Jericho, bumalik sila, at naglakbay yung buong Israelita, mga kapatid, umabot sila ng mahigit kumulang ng 3 buwan. At nung dumating sila sa Jordan, ay tagtunaw. So atras ka ng humigit kumulang ng 3 buwan. Hindi galing sa Shittim, nandun sila agad sa Jordan. Kaya kung atras ka ng 3 buwan, ano ang season bago tagtunaw? Ang season bago tagtunaw ay fall. Winter, summer, spring, fall. No, fall. Taglagas. At kung taglagas, halos kukunti ang tubig ng Jordan River. So nakikita natin bakit nakatawid yung dalawa. At nakabalik, pero nung sila ay nandun na lahat sa Jordan River, that's sa time na tagtunaw na.
At nung tagtunaw, mga kapatid, yun ay overflowing na yung tubig ng Jordan River. Now, tignan po natin yung pag-march naman nila. Kasi ang bili ng Diyos, you have to march yung around Jericho, sabi doon, for 7 days. I-calculate na natin kung kaya ba nilang gawin yon. Yun ba ay totoo o katang isip lamang ng manunulat? Now, iba-iba yung distance na binigay. Kasi nag-camp sila sa Gilgal, di ba? Yung Gilgal na yon, hanggang hindi natapos yung kanilang military campaign, hindi sila umalis doon. Pabalik-balik nila sila doon sa Gilgal. Nasusundan natin. At dito, mga kapatid, sa Jericho, yung 7 days na umikot sila sa Jericho, pagkatapos sila umikot, balik sila sa Gilgal. From Gilgal to Jericho, iba-iba yung binigay na nakita ko sa internet. Ang kinuha ko na yung pinaka-mahaba. So that's 2 miles. Yung 2 miles is 3.2 kilometers. So isang biyahe, papunta doon, para sila umikot, 3.2. Pagpabalik sila, 3.2, that's 6.4 kilometers. Nasusundan po natin. Yung ikot, ganun din, iba-iba. Kinuha ko na rin yung pinakamataas. 2 miles din. So another 3.2. 3.2, isang ikot, then 6.4, ilan yan? Pag-i-compute. 3.2 plus 6.4, ilan yan? Roughly 10. Roughly 10, 9 point something. So, ang average kilometers na kaya, mga kapatid, lakarin ng tao sa isang araw ay 51 kilometers. Pasok ba yung 9? Pasok. So, hindi ito katangisi. Pumunta sila, umikot sila ng isang beses, bumalik sila is around less than 10 kilometers. Pasok sa 51. Nung pang-pitong araw, 3.2 times 8, ilan yan? 25.6. Tama? 25.6. 25.6. Ano? 25.2. 25.2. 25.6. 25.2? 6. Okay, 25.6, di ba? 8 ikot yon. Ngayon, isa lang ang lakad nila, hindi sila babalik. Kasi pagpunta nila, then, doon na nag-iba yung, hindi na nila kailang bumalik. So, 25.6 plus 3.2, ilan yan? 28.8. So, 28.8, mga kapatid, pasok sa 51. So, hindi nagkamali ang Biblia. Hindi nagkamali ang Biblia. Amen? Pasok yung bagay na ginawa nila. Nung nagmarcha sila, umikot sila, bumalik sila sa Gilgal, following day, umikot sila, pabalik mga kapatid, pasok. So, hindi ka tradisip yun, mga kapatid. At one thing more, hindi yun napakadali. Hindi yun napakadali. Anong punto mo, Pastor? Hindi yun napakadali. Tanda natin sinabi ni Rahab. Sabi ni Rahab, nanlulungo na kami. Wala na kami lakas. Alam namin, binigay na ng Diyos ang lupang ito sa inyo. But then, mula doon sa tapas ng Jericho, nakita mo, nagmamarcha sila, umiikot at walang ginagawa at napakatagal. Ano kayo isipin ng mga taga-Jericho? Come on! Kung kayo yun! Kung kayo yun! Kung kayo yun! False news yata yan. Wala, hindi yata totoo narinig natin. Tingnan mo na ito! Walang ginagawa, umiikot lang sila. Nagmamarcha. Isang araw, ikot sila, walang ginawa. Kita-kita natin, takot yata sila sa atin, oh. Walang ginawa. Ano yun? Lumalakas ang loob ng kaaway. Hindi. Anong sinasabi doon sa mga taga-Israelita? Siguro, sila gulo yata mga to. Kung gusto nila tayong lusubin, ba't ganitong ginagawa? Paikot-ikot lang. 7 araw. Diba? Kung ikaw yung Israelita, ano kayo pakiramdam mo? Ano ba ito pinapagawa ng Diyos sa atin? Atapang tayo mga tao, pagkatapos ganito lang gagawin natin. Iikot lang tayo. Pinagtatawanan na tayo doon sa taas. Di ba? Ikot sila mga kapatid. Tumatapang yung mga kaaway nila at baka pinagtatawanan na sila. Now, I would like you to see the example. Ito ay galing sa excavation. Yung may 2 walang po na yung pakaba. Kasi hindi akala natin isang matayog lang. It's not. Ganito yan, mga kapatid. It's truly impenetrable. Bakit? Meron siya, mga kapatid, na revetment wall. Ito palang wall na yan. Alam niyo gano'ng kataas na yan? 12 feet na. Ito pala. Ang pinagpatungan, ito. 12 feet na yan, more or less 12 feet na.
Katapos di pinatong pa ng Madrid. Ito gawa sa stone ko. Ayos ko na pinapatong-patong. Katapos ito, Madrid, tulad ng mga dress na ginagawa ng Israelita. Diba? Ginagawa yung katapos, yan ay 26 feet lang. More or less, nasa 40 taas. Yung taas, dito at dito, mga kapatid. At ang kapal yan ay mga 6 feet. Sabi nga ni Brother Brandon, dalawang karuhan, baka mas mapapagyan, mas malapit ka dun. Pero ganyan kalapad, mga kapatid, 6 feet, isipin na lang ninyo, kasi kung malipis na yan, hindi yan, hindi tayo. So ito pala, 40 plus yan. Kung nakapinetrate ka dyan, meron ka ulit ng upper wall. Ito natin na, reductant wall, lower wall, upper wall. Paano ko yan, kung bababagsak, kung titignan mo lamang mga kapatid yung pinagpatungan, ang pader, nakakalula na. Tapos si pader pa. At kung hiikot-hiikot kayo doon, ano sinasabi? Kaya nyo to? Ganito kataas? Paano nyo kami lulusugin? Anong gagawin ninyo? Kakatok kayo at magbubuksan namin ngayon? See, at on the 7th day, mga kapatid, nakita natin na 7th day, sabi ni Joshua, ang bili ng Diyos, iikutin natin yan. See, habang iniikot yan, may 7 na saserdote na may hawak na pakaka. At habang iniikot natin yan, they will continuously inihipan nila yung pakaka. Pero mahina lang, tamang ihip lang. Pero continuous. Sa harapan, mga kapatid, ng mga saserdote, ay nandoon yung mga army. Sa harapan, mga kapatid, sa likod, mga kapatid, ng mga priest, nandoon yung Ark of the Covenant. At mga tao na yung nandun sa likod. So, ganun sila umiikot, mga kapatid. First day, ikot sila, mga kapatid. Paano hindi, ganun ulit, ikot sila. Yung first day pa lang, sabi mo, kasi walang ginawa umiikot lang. Paano hindi, ganun ulit? Siguro kung ikaw yung Israelitang, medyo sumasama na, Panginoon, ano pa naman to? Pinapagawa mo sa amin? Hindi ka ba naawa sa amin? Pinagtatawanan na kami. Sino may gusto ng ganun? Wala. Pero ang punto rito ay sumunod sila sa sinabi ng Diyos. Sumunod sila. At yung pinagawa ng Diyos, ito man ay kakatwa, ito man ay katawa-tawa, ito man, mga kapatid, ay napakahirap gawin dahil nakakasama ng damdamin, mga kapatid, pero ginawa pa rin nila. Katawa-tawa man sila, ginawa pa rin nila. Ikot unang araw, pangalawang araw, ikot, pangatlong araw, ikot, tinitiis nila, mga kapatid. Yung damdamin nila, gusto na nila, mga kapatid, mag-complain sa Diyos, pero hindi nila magawa, mga kapatid, dahil sa respeto nila sa Diyos. Saan galing yung respeto na yung mga kapatid? They have seen what happened in the wilderness. Yung mga kumontra sa Diyos, mga kapatid, nakita nila kung paano, mga kapatid, nalusaw yung katawan nila doon sa ilang at nangamatay sila. At ayaw nila na mangyari sa kanila yun. Dahil ang gusto lamang nila mangyari ay makuha nila yung kanilang mana. At nangako sila, nasusunod sila, anuman ang sasabihin ng Diyos, gagawin nila. So ginawa nila yun ang unang pagkukumpay. Gaano man kasama, gaano man laban sa kanilang prinsipyo, yung kanilang ginagawa, mga kapatid. Dahil ito ay salita ng Diyos, ginagawa nila yun, mga kapatid. Ngunit pagdating ng 7th araw, sabi, mga kapatid ni Joshua, patulugin ninyo yung pakakap ng napakahabang tunog. At pag narinig ninyo, bayan, sumigaw kayo ng napakalakas. At sa pagsigaw ninyo ng napakalakas, babagsak. Babagsak, it will crumble, mga kapatid, flat. Flat. Yung napakatayo katilabagan, hindi kaya, mga kapatid. Pasukin ng sinuman, mga kapatid, ito'y bumagsak. Nakita ninyo kung paano hindi kaya ng anumang tao, anumang kaparaanan sa panahon na yun. Na yun ay pasukin, mga kapatid. Ngunit sa panahon na yun, na walang kayang gawin ng tao, ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan, mga kapatid. Hallelujah! Sinira niya, mga kapatid, yung hindi kayang pasukin ng tao at ito ay bumagsak. Flat! Flat! Walang nakatira, mga kapatid, na nakatayo. Except yung tinitirahan, mga kapatid ni Rahab. Paano ka masasabi yung pastor? Isabi ng banal na kasulatan, it fell down flat.
Dahil sa sinabi ng verse 22. Sabi niya, puntahan niyo si Rahab. Kung bumagsak ang lahat ng pader, saan sila pupunta? Puntahan. Una. Pangalawa, sabi ng dalawa, mga kapatid, sa chapter 2, verse 15, isabit mo ito. Kung bumagsak yung bahay ni Rahab, saan isasabit? Come on. Hallelujah. Kung ikaw ay mananalig sa Diyos, mga kapatid, bumagsak na ang lahat, mga kapatid. Sabi ng ating awit, mga kapatid, hallelujah na, ang awit ko, iwanan man ako ng buong mundo. Hallelujah! Ngunit nakita natin dito, nakatayo pa rin ang bahay ni Rahab at lahat na nandoon sa ilalim ng pamamahay na yon, kung saan nakasabit ang scarlet cord. Sila ay ligtas. Hallelujah. 1,000 taon matapos ang bagay na ito. Minsan pa, mga kapatid, nakita natin yung scarlet color na yon. Hindi, mga kapatid, saan nyo nalubid o saan nyo, mga kapatid, ang sinulit. Ito, mga kapatid, ay saan yung dugo at saan sinabit? Sa cross ng Kalbaryo. At lahat na nasa ilalim, mga kapatid, ng dugo na yon ay iniligtas ng Panginoon, ng Joshua ng panahon na yon. Dahil ang ibig sabihin ng Joshua at ang ibig sabihin ng Jesus ay pareho, Yeshua. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. Tingnan ninyo kung paano, mga kapatid, nakayanin natin lahat ng bagay. Kaya nga sabi ng Philippians 4:13, mga kapatid, I can do all things through Christ. Lahat ng bagay kaya kong gawin. Doon sa nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. Napakabuti. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng mga hindi mananampalataya, kahit na yung una nag-excavate, doon sa Jericho, di ko lang alam kung anong kanyang objective. Pero yung una nag-excavate, mga kapatid, si Kenyon, siyang babae na archaeologist. Sabi niya, hindi totoo. Yung pagbagsak ng wall ng Jericho. Hallelujah. Dahil ito'y nangyari some other time, hindi ito yung time na tinutukoy ng banal na kasulatan. Pero, unang-una, hindi mahalaga kung ano sinabi niya. Ang mahalaga natagpuan. Come on, church. Nakita niyo, mga kapatid. Ang mahalaga, binakita yung wall. Na-excavate nila yung wall. Na-excavate nila yung wall. Nakita nila yung wall, mga kapatid. At yung makikita natin ngayon, yun yung nakita nila. Nakapatong sa mud brick, nakapatong sa revetment wall. Mga kapatid, at sa pagitan ng upper sa lower wall, mga kapatid, merong tinatawag na mound. Yun ay tambak ng lupa, mga kapatid, na mataas ulit. Kaya wala kang way para ito'y pasukin talaga. Kung sa kaparaanan ng tao o anumang equipment sa panahon na yun. Kahit kung may tanggi sa panahon na yun, kahit siguro may tanggi ka sa panahon na yun, o anumang papasabog, hindi mo pa rin maakyat, mga kapatid, dahil doon sa kanyang pagkakabir. Pero sabi ng archaeologist na ito, mga kapatid, yung upper wall bumagsak in such a way at yung lower wall bumagsak in such a way, mga kapatid, na naging rampa. Let's look on 22. 20. Did not say where to. Said right up. Nakikita lang lahat. Hindi parang bumagsak na lang, mga kapatid, yung pader at naglakad na lang sila. Papasok. They have to climb up. Kaya tama yung excavation. Tama yung rendering, mga kapatid, ng leveling ng walls of Jericho na nakita natin. Yung bumagsak na bahagi ng upper wall at yung lower wall, mga kapatid, naging rampa, kaya nagalit nila sa pagkakay at nakapasok sila. Nasusundan ko namin. Mga kapatid, yan ang nakita nila sa excavation. Ganun ang nangyari. Nag-slide yung... Actually, meron picture dyan.
Other than that, meron yung nag-iba talaga. Nag-iba talaga. Here. Ganyan na nangyari. Ganyan na. Ganyan na nangyari. Okay. Yung taas. Pero ano yan, hindi lang isang part. Just to show you one part. Kung hindi ganyan na nangyari, walang rampa. Kahit bumigay na yung wall, hindi pa rin nila makyat dahil meron pa itong revetment wall. Para makyat direkto, naging rampa yung nag-iba na marami. Kaya sila nakatay. Kaya sabi ko, went up, hindi went to. Mga kapatid. Kaya kung ano yung nakita doon sa excavation, hindi din talagang nangyari. Pagkabat sinabi niya mga kapatid, ni Kenyon, na hindi tama yung date, hindi yan nangyari. Parang yung pagmulanan, hindi yung nangyari sa Biblia. But on the succeeding mga kapatid years, mayroon nagpatutuhot naman yan. Another archaeologist. So yung word ni Kenyon, mga kapatid sinabi, nagkamali si Kenyon. Ito yung totoong nangyari, talagang nangyari. Hindi na yan. Meron din nakita sa Kenyon mga kapatid, that on the northern side of this wall, meron pa rin nakatayo mo. At meron pa rin nagkakabit na bahay. Oh! Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo Diyos ang yun? That's amazing mga kapatid. There are things, things. Anong sabi ni Rahab? Umakas muna kayo. Hallelujah! Umakas muna kayo dyan. Magtago muna kayo dyan. Hallelujah, saan yun? Sa mga bulubundukin na bahagi. And that is on the northern side. Alalahanin natin, yung northern side, yun yung alam. Kung saan naipon yung tubig. At yun ay norte, at yun ay bulubundukin. Pupuri ng Panginoon. Grabe, yung mga scientists mismo, pinatunayan nila na itong bagay nito ay nangyari, and this is the word of God, not the word of man. Hallelujah. Meron tayong katapusan na gawin ang mga bagay. Pero ang Diyos, sabi niya, yung imposible sa tao ay imposible sa Diyos. At sabi doon sa Lucas, Kapitulo 11:24, hallelujah, sabi ng lalaki mga kapatid, sabi ni Kristo, kung sasampalataya ka, lahat ng bagay ay posible. Pero sabi ng Ama, Panginoon, gusto kong sumampalataya, tulungan mo ako sa kakulangan ko ng pananampalataya. Ganun din ang kalagayan natin kuminsan. Napupulunan na tayo sa mga bagay na kinakaharap natin sa buhay. Pero meron tayong Diyos na mga nalilimutan. Ang Diyos na nangako sa atin, hindi ko kayo papabayaan, hindi ko kayo iwanan. Hanggang sa wakas, hallelujah! I will never forsake you, narinig yung sabi ng mga kapatid. At sabi ng pagkilala niya sa kanyang sarili, I am Jehovah Jireh. Hallelujah! Ako ang Diyos na nagpapakaloob ng lahat ng inyong pangangailangan. Hallelujah! Kaya nung bumalik, mga kapatid, yung anak, hallelujah! Yung prodigal son, sabi niya, doon sa kahalan ng ating Ama, yung mga servants, ilan? Servants! Paano pa kaya yung anak? Ano pa kaya meron yung anak? Ano pa kaya meron kayo? Mga anak ng Diyos, kung ikumpara ang kalagayan ninyo, sa mga hindi mananampalataya, if they have more than enough, what more do you have? Kaya just realize it, brothers and sisters. Ang Diyos ay ibigay natin mga palasan. Sabi na kaya ng mga kapatid, hallelujah, tumingin ka sa latandaan ko, lahat ang mabili niya, ibigay ko siya. Pinili ni Lot, mga kapatid. Then nag-away mga kapatid yung mga servant si Lot at servant si Abraham. At sabi ni Abraham, huwag kang matap. Ayan, pumili ka, anong dapong gusto mo. At kung nasaan ka, umaron ka. At doon ako sa ayon. Pinamili pa ni si Lot. At dahil nakita na Lot na pagaganda, ang tanawin sa sunod at tumura, yung Pilipino. Pero pag-alis ni Lot, mga kapatid, sabi ng Panginoon, pero tumingin ka sa latandang ko na kaya mabuti ng iyong pangalan. That's ang bagay niya, hindi ko na sa isa. Oh, hallelujah. Di ba yan din ang pangako sa atin? Na mga mananampalataya sa Revelation 21 verse 17, sabi doon sila na magtatagumpay, kapatid, kailangan mo magtagumpay. Hindi ka pwedeng maupo lamang. Sabi sa chapter 3 verse 2, chapter 6 verse 12 ng Joshua, gumising ng si Joshua. Come on, church. Gumising ng maaga, mga kapatid, si Joshua. Para saan? Dahil gustong-gusto niyang ganapin yung bagay na kanyang dapat ganapin. Excited siya. Gusto niyang paglingkuran ng Panginoon, ganapin ang kalooban ng Panginoon. Kaya maaga siya gumising. Gusto niyang ipakita sa Diyos, Panginoon, dito ako. Gusto mo makita
Kung anong damdamin ko sa bagay, ay pinapagawa mo sa akin. Alam niyo, yan din ang sinabi ko sa ating anak. Alauna kasi mga kapatid, kasi na ako. Ganon siguro pag tumatanda at may nararamdaman ka, hindi na ako makatulog. Kita ko yung aking anak. Gusto ko malaman ninyo para ma-appreciate ninyo. Yung 1:30, pumapasok na dito. Pumapasok na dito si Sister Heidi. Ano gagawin niya? Para i-prepare yung tutugtugin niya. Alauna, medya ng madaling araw. Hindi alauna, medya ng hapon. Alauna, medya ng madaling araw. Gusto niya nang ihanda. Sabi ko, wag mo na. Sobrang aga. Alam niyo kung anong ginawa niya? Pinagluto kayo. Pagkatapos siya nagluto, ay medyo maaga na. Saka siya pumunta rito. Hanggang sa naabutan niya. Sana makuha ninyo yung ganon. Kasi katindi, kainit ng paglilingkod sa Panginoon. Na yung bagay na ginagawa niyo ay gusto ninyo. At hindi lang yung gusto niyo ipakita sa Panginoon. Ang gusto niyo gawin. It will not amount to nothing. Hindi mo ipagpapalit kahit saan mang bagay. Gagawin mo yun dahil gusto mong gawin. Gagawin mo yun dahil para sa Panginoon. Gagawin mo yun dahil masaya ka sa ginagawa mo. Kasi kung hindi siya masaya, ba't siya gigising ng ganang oras? Hindi ko nga alam na ganang oras siya kumigising. Siguro pag tulog ako, hindi ko nalaman. Pero nabigla ako na 1:30, kumigising na pala para ihanda na yung tutugtugin ninyo. Mga kapatid, so gawin niyo yung example niyo sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Dahil walang paglilingkod sa Panginoon na hindi ginaganti pala ng Panginoon. Iyon lang ang kadahilanan. Ang mundong ito, bibigyan tayo ng maraming kadahilanan para magtrabaho, para kumita, di ba? Para itaguyod natin ang ating pamilya. Ang Diyos, ito lang yung hinihiling niya. Yung paglingkuran natin siya. Magamit natin yung ating buhay para sa Kanya. Amen. Kaya ini-encourage ko kayo. Patuloy kayo. Nainggit ako sa inyo. Bakit, Pastor? Kasi 30 years old na ako nung tinawag ako ng Panginoon. Siguro kung ganyang edad, well, hindi mawawala yung gagawa ka pa rin ng mga bagay, Brother Jolas, ng tawag ng sanglibutan. Siyempre, di ba? Doon ka nagising eh. Nandun ang mga kaibigan mo. Siyempre, kung tara, basketball tayo. Dili ka, huwag ka na dyan umatin. Dito ka na. Laro tayo basketball. Siyempre, di ba? Yun ang gusto ng katawan mo. Di yung gagawin mo. Basketball ka rin. Di ka na umatin. Dahil yun ang gusto mo eh. Huwag ka na pumunta dyan. May party. Libre kain doon. Punta tayo. Doon kaya kaibigan natin. Meron silang birthday party. Huwag ka na umatin dyan. Doon, busog ka pa. Lasing ka pa. Yeah. Mamaya-maya, nasa heaven ka na. Langit din yun. Doon, ibang langit yun. Diyan, langit nga yan. Sabi ng pastor niya, langit, pero nagpapakahirap kayo dyan. Doon sa pupunta natin, sigurado, tatawa ka, ngingiti ka, halakak ka. Dahil malalasing ka. Ginagawa natin yan. Noon. Dito mga kapatid, sa area na ito, buhay pa yung iba. Itong nasa tapat namin, yung asawa ni Saldi, si Maricel. Buhay na yan. Nung panahon na loko-loko pa ako, yung anak ni Mrs. Marcos, si Mrs. Marcos, mapapatunayan niya yan. Dahil magmula dumating kami, nandiyan na yan, mga kapatid. Yung anak niya, nabuhay pa, si Jojo. Anak ni Ate Binda, si Ronan, si Das, mga kapatid. Isang bahay, yung susunod na bahay. Yung magkakapatid na Das, si Romel, si Roderick, mga kapatid, at si Jason. Si Jason kasi, si Governor Jason, maliit pa noon. Pero si Governor Romel at si Roderick, medyo malaki na. Sila yung kasama namin na pag nawala ng, kuha ka na isang case ng beer. Sila yung tatakbo, kuha ng case ng beer. So, malilit man na sila, mga high school siguro, pero kainuman na namin sila. Pag kami ay nagkatuwaan, mga kapatid, nandiyan, buhay pa yung mga nakakarinig dito, ipapasara po namin itong kalye na ito. Sa panahon na ito, walang nakagagawa nito.
Pero ng panahon namin, yan, nilalakasan ko, pinapasara po namin itong kalye. Itong Block 6 na kalye na ito, mga kapatid, magmulod doon sa entrance, mga kapatid, hanggang dito, sa amin. Sarado yan. Kung ang bahay mo ay susunod na bahay, at may dalagang kotse, malas mo, umikot ka. Kasi hindi ka makakadaan. Dahil nandyan kami, nagsasayawan. Hindi naman ako marunong sumayaw, parang kaliwa yung pa ako. Bahala na kung sayaw yung ginagawa ko noon. Mga kapatid, pero nandyan kami sa kalye. Meron kaming sound system, si Di Guzman, si Chong, tawag ko sa kanya, ano ang pangalan ni Chong? Noel. Si Chong Noel, hindi Chong Noel ang kanyang pangalan, barkada rin namin. Siya naman, mga kapatid, ang DJ namin, ang galing niya. Na mag-DJ, pagtugtugtugtungin yung mga plakas kasi panahon noon, di ba? Plaka noon. Tapos mag-inikot, ganun pa yan. Wala na kayo noon. Wala na kayo di karayo. Wala na kayo na. Pero yung ginagamit ng DJ noon, pag ginaganon-ganon yung plaka, gano'n yung mga kapatid. Tapos, pag dudugtungin niya yung dalawang kanta, natila ba kayo isa? Kung tuloy-tuloy yung, paano ka makakapasok kung tuloy-tuloy yung sayawan? Mga kapatid. So, kami ang nakakagawa noon. Ngayon, hindi na kayang gawin yan. So, nakikita ninyo gano'n kami katarantado noon. Gano'n kami katarantado noon, maririnig niyo. Gano'n kami kaloko, gano'n kami kawalang hiya noon. Ilan kami noon? Si Boying patay na. Ako na lang yata nabubuhay. Si Nonoy nasa Mindanao. Ako na lang yan nandito. Mga kapatid, pero yung mga witnesses nandito na. Sa kalukuhan namin noon. 1986, naglaro kami ng basketball, mga kapatid. Nagkasuntukan, tinutukan kami ng baril. Salamat sa Diyos, hindi pinaputok yung baril. Alam din niya, ng buong Ciudad Real. Ang kalaban namin, case 1, mga kapatid. Ganon kami kaloko noon. Hindi. Ba't ko sila pinadamay? Ganon ako kaloko noon. Mga kapatid, pero salamat sa Panginoon. Yung loko, tarantado, gago, at walang hiya na Birhilyo na yon, binago ng Panginoon. May mga traces pa kung minsan. Kasi yung pagka-arrogante mo kung minsan, nasanay ka na lahat, yung muyong ko, mga kapatid, pag nagsasalita ka, palaway kasi kami. Pag hindi ka sumunod, awayin ka namin nun. Bully. Yan yung mga bully. Yung mga bully, kahit walang dahilan, nabubully ka, nang-aaway. Basta hindi niya magustuhan. Kasi, kung minsan, pag nasanayan mo na yon, kahit binago ka na ng Panginoon, kung minsan may places pa, yung may pagka-arrogante ka pa. Kung minsan, nawawala pa rin, mga kapatid, yung sense mo na gawin yung tama. Pero salamat sa Panginoon, binabati ka. Mali yung ginagawa mo, pagsisihan mo yan. Alam ko lahat tayo ganun. Brother Jonas, alam ko, dinadaanan mo yan. Brother Ken, sabi niya, dinadaanan natin yan. Pero salamat sa Panginoon dahil bawat araw, binabago tayo. Pero may mas maganda kang gawin. Minsan pa na masaktan mo ang damdamin niya. Sabihin mo, hindi na ito mauulit. Kasi pag may pinangako kami, babantayan ka. Pag pinantayan, every time na gusto mo magalit, magpakawala na ng iba. Minsan, meron nang nabanggit sa'yo na hindi mo nagustuhan, mag-direct ka, wala naman sa'yo. Para sa'yo. Tanungin natin si Ana. Minsan si Ana, biglang gagalit. Mabuti na lang. Kaya palagi kung inaano yung asawa mo, mabuti na, nahabol ka na, no? Sinusundo ka na. Tama yun. At least may pagbabago na nangyari sa buhay mo. Dati away kung away. Eh ngayon, balik ako sa aking magulang. Punta ako doon. Ay, wag! Bumalik ka! Bakit? Pagagalitan ako ni Daddy. Tama yung ginagawa mo. Salamat na lang. Nagbago ka. Diba? Ana, nagbago na ba yung asawa mo? O, palagi kong ano yan, pinapangaralan dahil nakikita ko mali rin yung ginagawa sa'yo. At sinisenyasan na ako. Ang tanda, mga kapatid, ang punto sa awala dito ay, we just keep on following God. Kung minsan yung ganyang salita, hindi kaaya-aya. Kung minsan yung pangangaral, hindi kaaya-aya. Pero, pag sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, kahit hindi ito kaaya-aya para sa atin, pangit man, mga kapatid, sisiguraduhin ko sa inyo, yung resulta maganda. In the end, mga kapatid, we will be victorious. Sumunod lamang tayo sa gusto ng Panginoon. Saka, as we end, sa ating pagsasara, sana, hinihiling ko sa lahat,
mula sa pinakabata at sa pinakamatanda. Hinihiling ko sa inyong lahat, mga kapatid. Merong bagay ipapakita sa inyo ang kaaway na ayaw ninyo. Sa buhay, tao man yan, pangyayari man yan, hindi mananampalataya man yan, o mananampalataya. Dahil si Satanas ay parang yun, na umatungal, tandaan mo natin, umatungal lang, pero wala itong kakayanan, nakagating ka. Umatungal lang at naghahanap ng kanyang masisira. So hindi ito yan. Gagawa siya ng paraan para mainis tayo, magalit tayo, masira yung ating paglilingkod sa Panginoon. Pero itong gusto kong gawin po ninyo. Every time na gano'n ang nararamdaman ninyo, napapansin ninyo sumusulong tayo. Walang hindi makapagsasabi dito na hindi tayo sumusulong. Sumusulong tayo. At pag sumusulong tayo, sabi ni Brother Branham, gagawa ang kaaway. Gagamitin, sino sa atin? Maaaring ako sa pag-release ko, hindi naman magugustuhan. Maaaring may kapatid na kumikilos ng ayaw natin, nainis tayo. Kaya kung minsan ayaw na natin umatin, pag nakikita natin siya na, ayaw na natin umatin. Mga kapatid, huwag natin pagbigyan ng kaaway. Ang isipin natin ay yung sinabi ng 1 Corinthians chapter 6. Na pag binasa ninyo ng buo yun, sabi doon, ba't kayo magsasampa ng kaso sa hindi mananampalataya? Wala bang may karunungan sa inyo? May wisdom sa inyo? Hindi nyo ito magawa dahil yung bagay na ayaw nyo doon sa sinasambahan ninyo ay ginagawa na rin. In other words, sa bawat sitwasyon na meron tayong hindi nais at nagbibigay ng sakit, sama ng ating kalooban, tayo rin ay gumagawa noon. Kaya kung tayo rin ay gumagawa rin noon, wala tayong karapatan na mag-complain. Nasusundan po namin. Kung wala tayong karapatan mag-complain, anong dahilan para mag-react tayo? Just keep it to ourselves. Kung kinausap tayo ng Panginoon, binati tayo, salamat tayo, binati tayo. Ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon. Pero sa Kanya tayo mangako, Panginoon, gusto kong baguhin mo kung ano itong pinapakiusap mo sa akin, pinapangusap mo sa akin na ayaw mo, alam mo, hindi ko kayang gawin. There are things we cannot do. Gusto man natin baguhin, pero yung masyado itong tumimo sa ating pagkatao, tawag ni Brother Branham ay complex. Hindi, Brother John. Complex, sabi ni Brother Branham, na namana natin ito sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno. Yun ay ugali nila na nakatransfer sa atin na kahit ayaw natin na kumilos ng ganon, napapakilos tayo ng ganon. So, ang pwede mo lang gawin, sabi ni Brother Branham, pag yan ay ginagambala ka, merong stubborn spirit, kasi stubborn spirit yan eh. Pipilitin ka na kumilos sa ganon, pero alam mo sa iyong sarili, ayaw mo yun. Sabi ni Brother Branham, gawin mo yung kabaliktaran. Pilitin mong gawin yung kabaliktaran. Kung feeling mo arrogante ka, galit na galit ka dun sa isang tao, at alam mo, stubborn spirit yun, spirito yun, tulad ko, nanay ko, arrogante. Kapatid, kaya po minsan, lumalabas yung pagka-arrogante ko. So, pag lumalabas yung pagka-arrogante ko, kailangan ko na gawin yung kabaliktaran. Una, hihinto ako sa pagsasalita. Pangalawa, pupuntuloy ko yung damdamin ko. Hindi ako magsasalita kaysa magsalita ako. May mga reaction siguro yung mukha ko. Pasensya na lang yung mukha ko kaysa magsalita ako. Kasi pag nagsalita ako, mas masakit. Okay, susunod ko yun. Pupuntuloy ko yung mukha ko na, mga kapatid. So sana ganun din ang gawin ninyo. Do the opposite. Kung nararamdaman ninyo mali yung ginagawa ninyo at makakapagdulot ito ang pagkakabahabahagi natin, dahil tayo sumusulong, drop it all. See, like the walls of Jericho. Drop it all. Ang ilagay ninyo sa puso ninyo ay paano tayo mga kasulong pa, higit pa dito. May mahigit pa dito, nilibigay ang Panginoon sa atin. And please pray for me. Panalangin niyo ako na sana matapos natin itong lakbayan na ito. Kung maunahan ako, mga kapatid, huwag kayong panghinaan ng loob.
Wala akong tinuro sa inyong mali. Ang gusto ko lang panghawakan ninyo yan. At ba yun, Pastor? Para ka nagpapaalam. Anyway, we don't know. Kasi alam niyo, pag tinitignan ko yung kay Alexander the Great, bakit hindi siya nakapag-appoint? Hindi siya nakapag-appoint, ha? Hindi siya nagkaroon ng 4 kings. Ang tingin kasi nila kay Alexander, pasensya nyo na, medyo hangaba ko ng konti. Ang tingin kasi nila kay Alexander, napaka-powerful lang. Fastest conqueror siya. At the age of 32, halos na-conquer niya na ang buong mundo. Ibig sabihin, napakabilis. Kaya nga ang kanyang animal ay parang cheetah, leopard. At ang leopard ay napakabilis, napaka-swift. So, ang tingin sa kanya, palagi napaka-lakas, parang hindi mamamatay. Actually, pinoproclaim nila noon pag ikaw ay emperador, ikaw ay Diyos. At kung ikaw ay Diyos, lalo na sa Egypt, wala kang kamatay, immortal ka. So, hindi nila naisip na siya tao langan. So, nagpabaya sila. Wala sigurong dumidikit sa kanya. Walang nagsasabi, umaalalay sa kanya. Hanggang sa isang araw, bigla na lang namatay dahil sa isang lamok. Lamok! Namatay siya sa isang lamok. Natigyan. Nakaungkar niya buong mundo, pero dahil lang sa isang lamok, patay siya. Kasi hindi na nagawa nung nakapag-appoint ng successor niya. Ayaw ko mangyari sa church na ito. Kaya na, sinabi ko na sa inyo, no, huwag yung kalilimutan, kung meron nang mangyari sa akin, meron na agad successor si Brother Joel. At siya ang tulungan ninyo, suportahan ninyo, pero wag lang suportahan. Kung siya ay nagkamali, ituwid ninyo. Kung nakikita, at paano siya matutuwid kung hindi kayo nag-aaral? Mag-aaral kayo. Lahat ng mga naturo dito, lahat, i-recall ninyo, pag-aralan ninyo, para pag tinuturo siyang mali, ituwid ninyo. At dapat patuwid siya. Ay, ito, tinutuwid ninyo kung minsan. Kung minsan nga, dito mismo sa pulpit, tinutuwid ko ni Brother Ken. Oh, kinahiya ko ba yun? Hindi ko kinakahiya. Kamali. Anong gagawin ko? Papatuwid ako. Siya maliwit. Brother, Jolas, kung minsan, tinutuwid din ako. So, ganun lang tayo. Kung nagkamali tayo ng nasabi, huwag niyong hayaan. Tulad nung sabi ko, patay na yung pastor na wala na yung gawain sa San Isidro. Wala man lang nagsabi sa inyo na, Pastor, San Jose yun, hindi San Isidro. Walang nagsabi man lang, tuwid niyo ako. Kasi mali. Baka sabihin ni Pastor Dani, Brad, pinapatay mo na yung gawain ng San Isidro. Buhay na buhay pa naman ako. So, ganon. Maging panatag kayo. We're all in God's hands. Ano man ang bagay na mangyari sa hinaharap, kung tayo naglilingkod ng tama, mga kapatid, maganda rin ang ating kakaharapin. Hindi natin alam kung ano ang hinaharap, mga kapatid. Pero, mag-pray niyo ako. Sana bigyan pa ako ng, kahit wala na ako sa pulpito, kamatay, mga kapatid, bababa ako, kayo rin naman. Ako naman na magiginig. Gusto ko habang nagiginig ako, may kakayanan pa ako na makinig. May faculty pa yung ear ko, yung isip ko, nakakayanan ko pa na ma-analyze yung tinuturo o pinipreach ninyo. Ayoko yung pagbaba ko, huli na ako. Ayoko naman ganun. Kapatid. So, nawa, i-bless tayo lahat ng Panginoon sa umagang ito. Patatagin tayo lahat, sa lahat ng oras, magmahalan tayo. Kung meron tayong hindi nagugustuhan, kausapin natin. Yung communication is very important. Tayo magkwat manalangin, dakilang Diyos, nagpapasalamat po muli kami sa kabutihan mo sa aming lahat, sa pag-encourage mo sa amin, na kami ay sumampalataya sa iyo sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, dahil may mga bagay na imposible sa amin. Di namin kayang gawin, may limitasyon po kami. Ngunit ikaw, o Diyos, ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw, o Diyos, ang lumikha ng lahat ng mga bagay, at lahat ng mga bagay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Anumang bagay na nanaisin mo na gawin ay magagawa mo. Kaya kanino po kami, Lord God, susuling, kanino po kami, Lord God, kukubli kundi sa iyo. Sa lahat ng oras, maging isang matibay kang bato sa amin, isang kublihan, isang matatag, Panginoon, na kublihan, na hindi maabot ng anumang kapinsalahan, Panginoon. Bagay na magdudulot, Panginoon, hallelujah, ng hindi magandang bagay sa amin, Lord God. Gawin mo kami, Lord God, na matatag sa aming pananampalataya sa lahat ng oras, Panginoon. Mangusap ka sa amin. Kung hindi ka po namin napapansin, Lord God, tapikin mo po kami sa anumang paraan.
upang magbalik loob kami sa iyo. Makita po namin ang kalooban mo at lakaran po namin ito, Lord God. Oh, hallelujah, Panginoon. Tiklop-tuhod muli kami sa oras na ito. At minsan pang niyuyo ko namin ang aming mga puso at nagsasabing, hayaan mo, Diyos, maganap ang iyong kalooban sa aming lahat. Hallelujah. At malakaran po namin ang iyong banal na kalooban. Hallelujah. At ingatan mo po kaming lahat. Huwag mong hayaan ni isa man sa amin ay maagaw ng kaaway pa. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Tinatanghal ka namin na pinakadakilang panahon pandangal sa araw po na ito. Nilalagay ka namin sa pinakamataas, rurok, Panginoon, na bahagi ng aming mga puso. Amen. At nagsasabing, dakila ka, O Diyos! Dakila ka, O Diyos! Dakila ka, O Diyos! Sa pangalan ng Panginoong Kristo, ito po ang aming samadalangin ng lahat ng banal na magsabi ng Amen at Amen. Pakpakan po natin natin, Panginoon. Hallelujah! At tinatawagan ko na po si Darikel. Pastor, tayo po ay muling mawit, mga kapatid, bago po tayo tabawag ng manalangin sa ating mga gawain. Awitin po ating mga kapatid yung worthy.
ito yung Christian Lord. To God be the glory. Salamat po natin sa mga kapatid. Gusto nga natin si Brother Joel at sa malalaki sa ating panguha sa gawa. Brother Joel. Amin naman, salamat. Kita, nilala mo kami lahat na ligtas ko na pagpulo sa bahay ko ba na ito. Magkapuling ka, pagbahin ka, naglahin ka, pagbahin ka. Salamat ko sa nagkaroon kami ng pagkakataon ng God na magawa pa namin ang bagay na nais na gawin namin Lord. Papatawarin po kami sa aming mga kulang, sa aming mga kailangan, sa mga bagay na nagagawa namin na nasasaktan namin ng iyong puso. Makapunta namin na lagi mong binibigay sa amin sa iyong lagi namin na sama-sama mo po kami ingatan Lord God ako kami nag-aspect sa mga bawal makakulot ko at layo mo kami sa mga gawa ng kapahamakan at pagaligin mo po kami sa mga karamdaman Lord God katapos sa mga lupa at binadalangin namin na ang aming kapatid sa lugar ito sa mga matanda sa lugar ito ang aming kapatid nakikita namin ang katawad siya na ngayon yung napunta na hindi namin alam kung gano'n pa ang haba ang aming nalangkayin Lord dahil magandang rito kami sa lupa na ito mga kadalas kami hindi lang sakit alam mo klase na karamdaman Lord ang nais lang namin kung kami lang magsunod Lord hindi ba naman namin kang luwa nandun na sila mga kalkulos ang aming spirito ay balik sa'yo upang ang katulad ito na namamatay at nabulok ay hintay na lang namin mapalitan ang katawan ay hindi nabubulok hindi na mamatay, hindi na tututong. Oh, hallelujah. Gulay mo kami. Yes, Lord. Kaya nang pag-uwi, sasabihin pa itong sa mga tahanan. Meron mo kami, Lord God. At yadaan mo kami sa mga pagsubok, sa mga pagsulod. At makita namin na sana sama-sama kami. At hindi pa dahil man, Lord, nahangarang sa amin upang kami makapagpatuloy, makapaglikod sa iyo. Awa, hati namin ito na sama-sama. Amen. Kapag na upang amin mga kailangan ay makakuha kami at narakasan sa iyo, Lord. Hindi, salamat. Nakilaan, paglalatihan, kapurihan, kapag na paglalatihan, at pasilamang paglikod kami at makapagdayan pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo, ito po ang aming samo. Amen. Ang good day sa ating